So, yan guys yung ating anti-brownout. Yan kung nakikita nyo. Meron tayong sa 8 battery na tag 20Ah. So, yung setup nito ay 12 volt, 4 series at saka 2 parallel. So, ibig sabihin, yung kuha nito ay 20Ah. Yung isa, bawat isa, times 2. So, ano ito? 40Ah po itong battery natin. Ayan guys. So, napansin ko. So, ayan guys. So, anti-brownout. So, wala itong solar. Pwede ito walang solar. Saksak mo lang sa kuryente at saka magcha-charge na siya. Yan, pangit. Pangit tingnan yung DIY natin guys. Pero malaking pakinabang po ito. So, ayan. Ito lang kasi yung nakayanan nating setup. So, okay na ito guys. Tingnan nyo na dubli-dubli na yung busbar. Oh. Ayan. Oh, yan guys. So at least safety yung kuha natin. Ayan, malaki yung wire na ginamit ko sa negative at saka positive ng BMS dahil umiinit siya. So kung gagamitin natin yung maliit na wire. Tsaka dito. Ito lang yung nakayana nating wire guys. 4mm po ito. Ang laki. Ayan. So yan yung ating controller. Ayan. PWM. Pero sa advice ko guys, huwag kayong mag PWM. Dahil pangit po itong controller na ito. Dahil bumabypass po yung kanyang voltahe. Lalo naka-direct tayo sa sa 12 volt. Sisira yung mga kuha natin, mga gamit kung magda-direct yung kanyang voltahe. Halimbawa dito may merong malfunction dito. So, yung kuryente nito, nasa kasi ito? 24 volt. Yan, 24 volt siya. Yung kanyang output. Pag dito, magloko dito, 24 yung ating kuhan dito, reading. Dito natin kinuha yung kuhan, mga DC to DC na device, di masusunog. So, mas maganda yung MPPT na gagamitin guys, MPPT. Dahil madali siyang mag-charge at saka 100% yung AC charging natin ay matatanggap ng controller at saka mapunta siya sa battery na 100% o 90% ba. Mas maganda yung MPPT. Gamitin ito yung 24 volt na PoE. So sa Ubiquiti antenna, gigabit po yan guys. So yung kuan ko dito ginamit ay dalawa. So, isang antenna lang yung i-drive natin pero dalawa yung nilagay ko. In case masisira yung isa, meron tayong backup. At saka pwede tayong magdagdag ng antenna. So, guys, ito order po ito ng client ko dahil lagi nagbabaran out yung so, ang ang i-drive po ito ay isang Ubiquiti antenna at saka Mediacon. Yun lang i-drive niya. So, kayang-kaya na ito na magdamag itong ganitong kalaking battery. So, ang option guys, pwede itong lagyan ng solar. Ang kagandahan nito ay pwede natin itong lagyan ng solar. At yung kuryente ay pwede nang hindi sa isaksak kung kayang-kaya yung solar na magsusupply 24/7 yung solar. Pwede itong depende sa gagamitin mong guys, controller. Halimbawa, gagamitin mo yung controller 40 ampere. Kaya niya yung 550 watts to 600 watts na solar panel. Ayan siya, pero sa ganitong setup guys, nasa lang ito, nasa 200 watts solar panel or 250, 300. Pinakamataas na yung 300. Okay na ito guys, hindi na ito malulubat 24/7 sa dalawang nakasaksak na device. Ayan yung ating anti-brownout. O hindi siya hindi na tayo mabahala kung mag-burn out yung kuan. So, ang kuan po natin dito guys ay nasa yung tinatapon kasi isla. Tapos yung pag mag-burn out sa mainland, madadama yung internet doon sa isla. Kaya nilagyan natin ng ganito para pag mag-burn out dito, hindi na mawala yung internet doon sa isla na pinagtapunan. Naka-P2P po yung setup. So, yan guys yung ating anti-brownout.
So wala tayong diagram sa mga nanghingi ng diagram, walang diagram, actual po yung ginagawa natin dito guys. Yung mga experience. Mahirap kasi mag-layout ng diagram at saka di kasi ako sanay sa mga kuan. Yan. So kuan lang ako, actual na pagtatrabaho. Ayan guys. So sa mga magtatanong diyan, so, pwede nyong i-comment doon sa comment guys, saka sasagutin ko doon. Pero sa mga diagram, wala tayong may bibigay na diagram ito guys dahil lang ito? Kuha naman ito na simpleng setup naman ito. 12 volt. Tapos meron tayong step up 12 volt to 24 volt. Ito yung magsusupply sa ating antenna na 24. Saka yung media converter 5 volt, hindi pa natin siya nalagyan. Pwede natin siyang isaksak dito yung sa media converter na 5 volt. Hindi ko pa na nalagyan ito dahil puno na. So ko na lang so kung ihagpas ko na lang siya lagay. So yan guys, yung ating anti brownout na 40Hz 12 volt.